Uh, this week had also been, ayan, okay, a busy, ano pa ba, challenging week for as a family. Sa trabaho, lalo na, fully book po yung aking schedule no, this week. Kaya yung po bang tipo na kakain ka sa Pampanga ng breakfast, magla-lunch ka sa Bulacan, and then yung Pangasinan ang dinner. So ganun po katindi yung aking schedule. At ang isa pa, yung aking provided na car, no, ay isang espresso lang. So lagi akong parang gising, parang kape. Kasi sa totoo lang, maganda po espresso, magandang humatak, kaya lang parang kang inalog na duhat sa loob. Kasi ang lit eh. Okay? So hindi ka makaano. So talagang feel mo yung pagod, yung sakit ng katawan. Pero magandang espresso. Hindi ko naman po sinisira ng espresso. Pero sa malayo ang lugar, biyahe, baka magdalawang isip tayo, no? Kung pupunta ka from Bulacan, ng Pangasinan. Diretso ka ng Pangasinan. So to make the long story short, talagang yung preparation po ng message, although may draft na ako, so nabago bigla. At noong Friday afternoon, nakauwi naman po ako ng mapayapa, praise the Lord. Pero sa totoo lang, talagang pagod ako. Si Diyos nga po nagpapasalubong, kaya lang sabi ko, maaga ako matutulog. Nag-dinner lang kami ni wife. At yun, presto, nakatulog kami. And then, come Saturday, kahapon, grabe yung traffic sa NLEX, kung nabalitaan ninyo. Talagang nasayang, ewan ko kung nasayang, but then, andun din yung fellowship namin sa loob ng sasakyan. But doon sa preparation ko ng message, naubos yung 3 oras namin sa daan. Okay, dumating kami sa bahay, nag-prepare na ako, nag-shower lang ng konti, umpo na ako sa workstation ko. And then, nagpe-prepare ako, anong oras yung nag-brownout? 11, no? Bigla naman nag-brownout. Sabi ko, wow. So hindi pa siya fully prepared. Sabi ko, palagi ko si Abes, nagtataka na sa akin. Bakit hindi ko na ipo-forward yung deck? Okay, so natulog na lang ako. Hindi ko alam kung ilang kaming tumawag sa Meralco, pero itong si Meralco, ang kulit naman, lahat ng aking mga information kinuha dahil ako po yung tumawag na may pumutok ko doon transformer sa lugar namin, brownout. Okay? So siguro mga 30 minutes din yun. Then nahiga na po ako. Ito po ang sistema. Kala ko, sabi ko kay Mrs., pray muna tayo before tayo matulog. So nag-pray nga po kami, nag-declare kami ng no night season. Okay, we will have a very good night, sleep. Ma-refresh yung aming katawan. So nakatulog na po si Mrs. Ako po, ang siste. Okay? Nagkaroon po ako ng nightmare. Okay? Meron akong kalabang aswang talaga. Okay? Talagang, hindi ko alam. Tapos si Mrs. nagising, inano ko. Pero alam ko yung panaginip ko talaga kung saang portion ako sumigaw. Okay? Yung aswang kasi, dalawa kami eh. Meron siyang isang bahay na nilulusob. Okay? Pabalik-balik siya doon. Kami siguro nagpe-prayer walk kami nung kasama ko. Nag-declare kami ng truth about Jesus. Tapos, yung isang portion doon, natalo namin siya. Bumagsak siya doon sa kasukalan, okay? At bigla siya nawala. Tapos yung portion na sumisigaw ako, nakita ko siya sa malayo, may dala siyang tungkod. Lulusob ulit siya sa bahay. Doon ako sumigaw na nilusob ko siya pasalubong. Doon po natawas yung aking panaginip. At alam niyo po, panalo ko. Dahil sa presence natin Panginoon. Okay? So, na-share ko lamang po kasi talagang ngayon po, no, very ang kaway natin, very personal ding umatake. At ang una niyang ninanakaw, alam niyo po kung ano? Yung word ng Lord sa ating mga buhay. Kaya dapat tayo ay may mga baon palagi ng word ng Panginoon. Okay? Okay? So, sa ating mong pag-aaralan, yan, receive itong pamagat na ating ano. Kasi doon sa ating mga challenges, no? Si Pastor, unang linggo natin, di ba, definition of God's love. Pangalawa, yung manifestation. Okay? And this time,
Okay? Yung nagmamanifest na pag-ibig ng Diyos na nun, i-receive natin sa ating mga buhay. Kung baga personal natin. Kasi iba yung general knowledge, iba yung narinig lang natin, okay? Na hindi natin masyadong tinatanggap kasi wala tayong masyadong revelation about doon sa ginagawa ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Okay? So ito pong pag-aaralan natin. Receive 5 more favors and provision. Okay? Okay. So, hindi ko alam bakit dyan napunta. But then, sabi dyan, in this love, okay? Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Okay? Sa Facebook, meron nga pong, hindi po raw, ang love is Valentine, no? Or Heart's Day. Kundi, ang love is John 3:16. Okay? Parang ganito rin po yun. Okay? Yan. Okay? So when we see yung difficult situations happening around us, I know, lahat naman po tayo. May mga sitwasyon sa ating buhay, sa trabaho, sa health, okay? Sa relationship, marami po yan. Okay? So, meron po tayong palagi ng naisip, palagi ng challenging sa ating buhay, no? And now, let's see what the Lord is doing in our lives so that we won't get discouraged and disappointed by what is happening around us. Okay? It is vital that as children of God, we know that our God is working all things out for the good of His people. Naniniwala po ba kayo doon? Na hindi naghangad ng masamang bagay sa atin ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, sige, masyado kang gwapo, bibigyan muna kita ng pimples. Okay? Brother Makoy, masyado kang gwapo, eto muna ang pimples. Hindi masyado. Okay? O kaya, sinasabi natin, masyado ka ng successful. Eto muna, mag-stay ka muna rito. Hindi po ganun. O kaya, may sakit tayo, hindi sinasabi ng Lord na galing sa akin yan. Hindi sinasabi ng Panginoon na, sige, bigyan mo na kita ng sakit, karamdaman. Okay? Kasi wala ang Panginoon doon. At hindi niya kailanman, okay, hinangad na sa mga anak ng Panginoon, ng Diyos, ay magkaroon tayo ng masamang mga karanasan. Okay? Wala. Ano nangyari? Sorry. Alright. So habang iniayos nila, okay, ito tayo ngayon. Okay? Tayo ay nasa presence ng Panginoon. Okay? At kailanman, sabi nga, Hebrews 13:5, He never leave us, nor forsake us. Amen po ba doon? Alright. Okay. So, sa sitwasyon natin ngayon, ang dami na, no? Ang daming mga nagpapakamatay. Tumatalon, mga estudyante, ano pa, sa bansa natin, no? Ang daming mga problema. Okay? Mga pulis, sila mismo gumagawa ng krimen, hindi natin alam kung sino bang pagkakatiwalaan natin. Ito yung sitwasyon natin ngayon eh. Sa mga estudyante, mataas na matrikula, okay? Mga bagay na minsan hindi natin kayang tayo mismo o tayo lamang ang bumata or humarap. Okay? But then, let's agree with this morning, no? Sabi dyan sa Amos 3:3, sabi dyan, in King James Version, can two walk together except they be agree? Okay? Anong ibig mong sabihin? Kailangan mag-agree tayo sa Lord. Okay? Kung anong sinasabi niya sa Bible. Hindi pwedeng makinig lamang tayo. Hindi pwedeng dahil lamang nandito tayo sa church. Okay? So makinig lang tayo. Kasi may mga, alam niyo yo-yo faith, tinatawag. Yung yo-yo faith, parang sinasabi natin, okay, na yung isang bagay, ibabato natin. Okay? Problema yan. Challenges yan. Tapos paglabas ng church, sa pinto pa lamang, niyoyoyo natin pabalik. Okay? But we have to agree with God. No? Na tayo, ang faith natin, sold out tayo kay Jesus. Amen po ba? So ito po yung gagawin natin ngayon. So ang question natin, ano bang nangyayari sa ating sitwasyon, no? Sa ating mga surroundings. Sabo? Ang question natin, what is happening around us with Jesus' love? Ano nga po ba?
Ano nangyayari sa atin? Okay? Kapag nandito sa sitwasyon na to, okay, ano nangyayari sa atin? Na alam natin, na dala-dala natin ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Tingnan po natin. Ang pag-aaralan natin, okay? Sabi nga dyan, okay? But the path of the just or the righteous is like the shining sun that shines even brighter unto the perfect. Unto the perfect, yeah. Okay? So, kahit na palagi ang mga balita ay negative, okay? Ito yung lagi natin sinasabi eh. Okay? Our path, our surrounding is becoming brighter and brighter. Okay? Against doon sa nangyayaring sitwasyon sa mundo na padilim ng padilim. Okay? The days ahead can only get brighter and brighter. We have God's word for it. Okay, tingnan po natin. We have God's word for it. Okay? Start po tayo rito. Pag-aaralan natin is from Galatians and then doon sa Old Testament. Okay, kay Abraham. Kasi titingnan po natin yung yung what you call this, yung substance o kung saan tayo founded doon sa story ng ating pag-aaralan kagaya nung buhay ni Abraham. Okay? Tingnan po natin. Galatians 4:21 hanggang 30 yan. Okay, tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? Sabi diyan. For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman, the other by a free woman. All right. And then, verse 23, sabi po diyan, but he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise. Okay? Which things are symbolic? For these are the two covenants, the one from Mount Sinai, which give birth to bondage, which is Hagar. And then 25, for this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to the Jerusalem which now is and is now in bondage with the children. Tingnan, pansinin po natin yung mga colored na mga statements. Okay? Tingnan po natin. Sorry. Okay? Sabi diyan, which things are symbolic. Actually, si Hagar and Sarah are symbolic of two covenants, no? They are symbolics of two covenants. Si Hagar is the Mount Sinai, which is what? The old covenant, the covenant of law. Okay? And then, yung New Testament, okay, is what? Si Sarah. Sarah na pala. Okay? Na sinisimbolize niya na ang new covenant natin. The new covenant. The two sons, okay, si Isaac and Ismael, okay, and the two mothers, Sarah and Hagar, are symbolic. Hagar is a picture of Mount Sinai, which is the where the law was given, and Sarah, on the other hand, is a picture of God's grace. Yun po yun. So, mag-start po tayo doon kasi gusto kong doon tayo, tingnan po natin paano tayo pupunta doon sa ating statement kanina sa ating title. Yan pa. But the Jerusalem above is free, okay, which is the mother of us all. For it is written, rejoice, O barren who do not bear, break forth and shout, you who are not in labor, for the desolate has many more children than she who has a husband. Okay? Doon tayo. Nevertheless, what does the scripture say?
Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. Okay? So, anong sinasabi? Si Sarah po ang nagsabi dyan, no? Yung sinabi niyang cast out bondwoman. Ito po ay galing sa, ayan, sa Genesis 21:8-10. Sabi dyan, sa verse 30, at verse 10, therefore she said to Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, namely, with Isaac. Okay? So, doon po galing yan. Yan. Alright. Yung pong nasa under law, no? Yung sa make sure, no? Na sa ating mga kapatiran din, sabi niya po dyan, kung titingnan natin yung sinabi ni Zara, at saka mamaya po, tingnan po natin yung sa Galatians, okay? Yung pong nasa Old Covenant, cannot share the same inheritance as those who are under grace. Okay? Every time we try to receive healing or receive a breakthrough from God while still believing that we have to qualify for it or earn it, we are putting ourselves under the law again. Yun po nangyayari, no? Kapag yung ating, for example, kiniklaim natin yung healing natin, kiniklaim natin yung ating mga pangangailangan, okay? Tapos, nagdududa tayo sa ginawa ng ating Panginoon doon sa cross. Okay? Pumupunta po ulit tayo doon sa make sure. Pumupunta po ulit tayo doon sa law. Okay? Na dapat hindi na. Kasi tayo po, mamaya, tingnan natin. Okay? Sorry. Yeah. Alright. Tingnan ko lang po parang na-skip yung isang ano. Alright, sige. Nauna po pala ako. Balik po tayo dito. Sabi diyan, now we brethren, as Isaac was, are children of promise. Okay? But as he was born according to the flesh, then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. Nangyayari po ito ngayon. Actually, yung pong ating persecution doesn't come doon po sa mga Catholics or sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon. But rather, mas ang ating persecution ay nanggagaling doon po sa mga kapatiran natin na nagko-question doon sa grace ng Panginoon. Matingnan po natin, sabi diyan, we brethren as Isaac was, are children of promise. No? Tayo po mismo, tayo ay children of promise. Okay? We are the fulfillment of God's promise to Abraham. Part po tayo doon. Okay? Kaya po, kung ano man yung promise ng Panginoon kay Abraham, pwede po nating i-claim yon sa ating mga sarili. Okay? Born according to flesh, no? Tingnan po natin. To try to keep the law denotes that you are operating under the flesh. Okay? So kung ano man po, kung nakabind pa man din tayo sa law, okay? We are trying or we are operating actually, okay, under the flesh. Man's attempt to keep the law, even with the best intentions, belies the fact that man doesn't know the flesh, profits nothing. The flesh cannot accomplish what only God can do, and through us, okay? Through His Spirit, it's only those who are born again of the Spirit, those who are under grace, can fulfill the law and even, okay, exceed it. Totoo po yun. Kung sino man po ang nakakaintindi, okay, sa nangyari sa cross na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Yesus, okay, tayo po yung may karapatan. Tayo po ay part ng promise ng ating Panginoon via Abraham. Sorry. So when we are born again in the Spirit, as God's children,
We are born as His full-grown sons, okay? Who has the spirit of sonship, okay? The spirit of the Son, Jesus, living in us. Okay? Pag po tayo na born again na, tayo po ay mga full-grown sons, okay? Dahil yung sonship na kay Jesus Christ, naging co-heir na po tayo nun. Nabigay na po sa atin yon when we received Jesus Christ in our heart and became sons and daughters of Christ. While there is still a process of growth, as a believer, the moment we are saved by grace and we have passed from being under the law to being under grace, we are immediately considered full-grown sons. Okay? Lahat po tayo. Hindi na po tayo baby. Okay? So ano pong significance ito sa atin? Kapag tayo po in-accept natin na tayo po ay full-grown sons ng Jesus Christ, ng ating Panginoon. Okay? Nasa atin na po yung authority. Okay? Kaya na nating i-display, kaya na nating i-exercise, i-execute. Okay? Kung ano ang sinasabi sa atin ng ating Panginoong Yesus. Okay? Lalo na, okay, base ito sa Bible. Okay? Hindi na po tayo yung, may ibang study, na kasi kahit naman ngayon, ang practice is this. Kapag yung bata ay nagmamana na siya at wala pa sa tamang edad, ano pong ginagawa? Hindi po niya kayang, for example, meron siyang natanggap na na kotse, magandang-maganda, okay? Pero wala pa siya doon sa rightful age niya, okay? Hindi niya kaya itong i-drive, hindi niya kaya itong iuwi. Okay, ito ay nasa isang custody pa ng kanyang maaring kamag-anak, okay? Maaring mas nakakatanda sa kanya kahit siya ang tagapagmana. Pero sa atin, mga kapatid, okay, ito po ang good news. Okay? Nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, okay, nasa atin na po yung karapatan na magmana ng kanyang mga itinalaga sa atin talaga. Okay? Kahit ano po yan, kaya nating i-claim, mga kapatid. Okay? So, titingnan po natin mamaya, paano natin magagawa yan. Paano tayo naging karapat-dapat. Ang ganda po nung ating ang prayer ko nga po, may deliver ko to ng tama, May deliver ko ng sakto yung mga katotohanan para matanggap po nating mga spirit. Okay? Okay, sabi nga po dyan, sabi ni Sarah, cast out the bondwoman and her son, Ito po yung si Hagar and Ismael na hindi po maaring maging tagapagmana ni Abraham and therefore tagapagmana ng ating Panginoong Yesus. Okay? Sino po kaya yon? Tagapagmana. Tingnan po natin. Okay? Yan po yung ko kasi. For everyone that uses milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Ito pa ibig sabihin ng mga nasa law. Okay? Sila po ay mga bata pa, mga baby pa. Okay? Kasi hindi nila alam yung righteousness. Kala nila, ano nangyayari? I-work out ulit nila yung righteousness. Okay? Paghihirapan nila, yun po kasi yun ang understanding. Lalo na nasa mixture. Ako rin po doon po rin galing, Na kailangan itong gawin natin para maligtas, okay? Para maging katanggap sa Panginoon. Okay? Kailangan marami kang ministry. Kailangan marami kang ginagawa. Okay? So ganun man din po tayo, At ito ay mga hindi pa sinasabi nga natin na nakakaalam pa talaga kung ano ang bigay na righteousness sa atin ng Panginoon. So our Heavenly Father, okay, wants us to possess that spirit of sonship, okay, where we can freely come to Him and receive our inheritance, His blessings, actually. Okay. Yung pong gusto ng Panginoon, na hindi niya tayo servant, hindi niya tayo,
alipin, no? Sabi diyan, John 15:15, henceforth King James Version, henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. Di ba, ang ganding? Si Jesus po nagsabi niyan, hindi po ako. Straight from the Bible. Na hindi niya tayo servant. Okay? Naalala ko po yung isang pinost ko sa Facebook. Okay? Sabi doon kasi, may isang pastor at saka yung kanyang dinidisciple. Sabi nung dinidisciple niya, Pastor, bakit kaya yung mga prayer ko, walang answer. Ang tagal na, hindi ako makatanggap ng answer. Sabi niya doon sa pastor. Sabi ng pastor, sige, kung iyan paniniwala mo, sige, mag-pray ulit tayo. And this time, ang gagawin natin, okay, sigawan mo ang Lord, sisihin mo siya, okay, mag-pray tayo ng pangit, okay. Sabi nung disciple niya, naku pastor, wag, baka marinig tayo ng Panginoon. Okay? So, ganun ba ang faith natin din, mga kapatid? Nakapagpangit na yun natin, ganun kahirap i-please ang Panginoon na dapat meron pa tayong gawin para mag-answer siya sa panalangin. Okay? Na kapag naman sinasabi nating pangit yung mga prayer na pinapadala natin sa Kanya, takot naman tayong marinig niya. Alright? Hindi po ganun ang Panginoon. Kailanman hindi siya nag-play ng favoritism. Kailanman wala siyang sinabi na, si Pastor Laverne lang ang papakinggan ko. Ikaw hindi. Wala pong ganun ng Panginoon. Because ang gusto niya, okay, na relationship ay siya po ay Ama natin. And in fact, marami pong maraming mga pangalan ng Panginoon na last January, kinuha po natin under Pastor Laverne. Andiyan yung Yahweh, Elohim, right? El Elyon. Pero the best na nung si Jesus Christ na yung dumating, anong pakilala niya? Okay, our Father. Yun nga po, our Abba. Okay? Ano nga, our God, our Abba. Yung ating tema. Okay? Kasi gusto natin i-emphasize, no, na tayo pong lahat ay mga anak ng Panginoon. Wala pong servant dito. Wala pong sabihin na, pakipray mo nga ako kasi mas malakas ka sa Panginoon kaysa sa akin. Wala pong padrino sa Panginoon. Sabihin nyo nga po, walang padrino sa Panginoon. Sabihin nyo po sa inyong mga katabi, walang padrino sa Panginoon, ha? Ayan. So, Amos 3:3, dapat mag-agree tayo with God. Kasi son tayo lahat, no? Sons and daughters ng Panginoon. Walang mas malakas sa atin dito sa Panginoon. Ano pa sabi? Jeremiah 3:19, But I said, how can I put you among the children and give you a pleasant land, a beautiful heritage of the host of nations? And I said, you shall call me my father and not turn away from me. Yan pa po isang patunay na ang gusto ng Panginoon na tawag natin sa Kanya ay Ama. Sino po rito ang tumatawag sa atin ng Diyos na Ama pag nagpipray? Yan. Sanayin po natin. Mas maganda po yun. Yung parang wala nang wall na nakaharang sa atin. Ang acceptance natin sa Lord ay talagang kapag tayo lumapit, tatay talaga natin siya. Which is the real and truth na kailangan nating ma-receive. Okay. The secret to possessing the promised land is to call God Abba Father, Daddy God. Yun po ang actually talagang secret. Kasi kaya niya talagang, willing siya na ibigay sa atin kung ano man yung para sa atin talaga, na kanyang mga anak. Among the body of Christ, sa universal church po natin, we all share the same Heavenly Father. But we have different mothers. Okay? So, yun po pinagkaiba natin. Sa mga mixture,
Okay? Isa pong Father talaga natin. Di po ba ano po ba ninyo, natandaan niyo yung illustration ni Pastor Laverne? Na tayo, kasi alam natin yung righteousness na bigay sa atin ng Panginoon, alam natin yung inheritance natin sa Kanya, nagta-travel tayo, okay? Na yung bus ay na-enjoy natin. Kasi nakaupo tayo. Na-enjoy natin yung inheritance ng Lord, na-enjoy natin yung lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon. Samantalang yung iba, okay, hindi nila kasi ma-realize nasa na sila standing sa Lord, okay, nakatayo lamang sila sa bus, inano po natin, straight lang natin, nasa bus tayong lahat na nasa Grace, tayong lahat na nasa Solution Grace Church, okay, nagkukwentuhan tayo, kumakain ng mani siguro habang nagta-travel, dahil nakaupo tayo ng maganda. Dahil alam natin na yung bus, okay, na ipinrovide sa atin ng Panginoon ay para talaga sa atin. Samantalang iba, nagtatanong pa sila, okay, may bayad kaya ito? Wala. May enjoy ko kayang travel? O nakatayo lang talaga ako na pwede naman sanang maupo. Ganun po yung illustration, no? Na kapag alam natin yung standing natin sa Lord, alam natin na tatay natin siya, okay, alam natin din, ang standing natin, ang pwede nating ma-enjoy, okay, habang tayo po nagta-travel dito sa mundo. Ano po ang magandang attitude kapag tayo po ay nape-persecute natin mga kapatid, no? Na nagpe-persecute sa Grace. Okay? Well, ang attitude naman actually is ipag-pray po natin sila. Kami nga po ng aking may bahay, sila na ang sumuko sa gusto kong mangyari doon po sa dati naming church. Okay? Since 2023, nagtatry po ako mag-reach out, mag-offer ng mga trainings, yet wala po silang ginawa. Okay? Hanggang 2026, no? Hanggang January po, last month, nagtatry pa rin ako mag-reach. Kasi mahal ko sila. Gusto ko silang makilala rin yung grace. Gusto ko silang, kumbaga sa maranasan din. Kung ano yung naranasan namin ng aming misis. Kasi sa grace talaga po, napaka-personal ng Panginoon. Yung mga pagkakataon na akala mo walang kakampi, pagkakataon na akala mo nag-iisa ka, okay, andun ang Lord. Niyayakap kami. Okay, inaalo, okay, pinapakita sa amin kung ano yung katotohanan ng salita. At yun nga, okay, pinakita namin ng Panginoon sa amin kung gaano siya magmahal talaga, okay, sa kanyang mga anak. Ito lang pong problema, no? And kumbaga sa sa atin, dapat magkaroon tayo ng warning. No? When you try to have both law and grace, you lose the severity of the law and the goodness of grace. Ulitin ko po. Kapag pinagsama natin, when you try, okay, to have both law and grace, you lose the severity of the law and the goodness of grace. Parehas po tayong mawawalan. Nandun tayo sa gitna, sabi nga ni Pastor, no? Para kang ang standing mo ay nakabuka ka. Okay, isang paa nasa Sinai, yung isang paa ay nasa Zion, which is ang lumakad po nun, mga kapatid. So what other calls balance, the Lord or our God calls it mixture. Totoo lang. Kapag nasa mixture tayo, hirap na hirap ang ating kalooban, mga kapatid. Kasi hindi natin alam, litong-lito tayo, saan tayo pupunta. Galatians 4:4 and 5, sabi po dyan, but when the fullness of the time was come, God sent for His Son, made of a woman, made under the law. Okay, actually, okay, si Isaac, okay, is made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons or sonship. Okay.
Yun po ang purpose ng ating Panginoon. Okay? Para po tayo i-adapt na, okay, out of the law para maging anak po ng ating uh, Ama na sa langit. We have to remind ourselves of how loved we are by the Father. There are people who believe God loved them in the past. Warning po sa atin to, baka po tayo ito, no? But are questioning if God still loves them today or if He will still love them tomorrow. Okay? Pero the word of the Lord assure us. Okay? Sabi doon, now before the feast of the Passover, when Jesus knew, okay, tingnan natin, dyan. Ayan, okay, ito po yung patunay na tayo po ay mahal ng Panginoon. Okay, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come, that He should depart from this world to the Father, having loved His own who were in the world, okay, He loved them, what? When? Until when? To the end. Okay? So hanggang sa matapos po ang mundong ito, andun po yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi po nagmamaliw yun. Kaya doon po sa mga sinasabi nila nagtataka pa or may doubt pa sa pag-ibig ng Panginoon, tingnan niyo po yung John 13:1. Okay? Tayo po ay minahal ng Panginoon until the end. Sabi diyan, this is God's promise to us. He will love us from the beginning, will love us to the very end. Si Apostle Paul nga po, okay, sa Galatians 2:20, ang sabi niya po diyan, okay, okay. Alright. Nawala ulit siya. Okay, sige lang, ilan po, okay lang naman. Galatians 2:20, the Son of God who loved me and gave Himself for me. Okay? Tayo rin po, kaya nating what you call this? I-personalize yun. Yung pag-ibig ng Panginoon na yun, pwede nyo pong palitan. Okay? Oh, there it is. Pwede mo na sabihin dyan, the Son of God who loved Joel and gave Himself for Joel. Okay. Very personalized po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ito po ang reason bakit napaka-importante rin na kapag pinapartake natin ng communion, no? Pinapaalala natin sa ating sarili. Okay, yung si Kristo at yung pag-ibig niya sa atin na i-demonstrate niya doon sa cross. God wants us to always know that He loves us. As parents, when we love our children, sino po rin mga parents, okay? It isn't so that our love will be reciprocated. Di ba ba? Minamahal natin mga anak natin, hindi dahil sasabihin natin sa mga anak natin, oy, minahal kita ngayon, ha? Binigyan kita ng ganito. Dapat, balang araw, pagpagawa mo rin ako ng bahay, ha? Para bang gano'n. Alright? Hindi po tayo nagmamahal bilang parents na gano'n. Okay? In the same way, but much more, so our Heavenly Father loves to be in our presence. Okay? And to pour out His love upon us. There are times when we just have to be still and remember how much He loves us. Okay? Ganun po yun eh. May mga pagkakataon lamang na maupo tayo, tingnan natin, okay? At isipin, damhin, experience, okay? Kung paano tayo mahalin ng ating Panginoon. Nagagawa po ba natin yun? Alam niyo po, ang focus ngayong 2026 is all about spending more time with the Word of God. Okay? So, yun po rin ang encouragement ko sa inyo. Huwag po tayong mag-ano lamang, sa isang beses, isang araw tayo nagbabasa ng Bible. Okay, may mga applications actually na nag-encourage sa atin na mag-spend ng mas maraming beses ngayon sa pagbabasa ng Bible at sa fellowship. Kaya congratulations po. Ngayong araw, okay, ay
you chose, no, to be here at makipag-banding sa atin, makipag-fellowship. Okay? Ang isang maganda po kasi sa ano no sa ah, pag-church is that na-encourage ka doon sa mga patotoo ng ating mga kapatiran. Yung simpleng kwentuhan lamang, nakaka-encourage ka, siya rin pala nakaranas ng gano'n. Okay, kala mo ikaw lamang. Okay, yun po. At para po tayong mga baga, no? Mga charcoal, mga uling, na kapag nagkadikit-dikit, ay nagbabaga talaga. Yun po ang essence ng ating pananambahan sa ating Panginoon. Sama-sama. Okay. Tingnan po natin yung storya. Punta na po tayo dun sa storya ni Benjamin. No? Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Benjamin. Okay? Ayan. Start po tayo rito. Sabi diyan, so when all the land of Egypt was famished, okay? Nagkagutom po doon, no? Nung si Joseph ay nando na. The people cried to Pharaoh for bread. Then Pharaoh said to all the Egyptians, go to Joseph, whatever says to you do. Verse 56, the famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians, and the famine became severe in the land of Egypt. Bakit po tayo nag-jump dito? Si Joseph po ang nagtitipify sa ating Panginoong Jesus. Okay? Siya yung ating heavenly Joseph. Si Jesus ang ating heavenly Joseph. Okay? Ano po nangyari dyan? Yun po yung pagkakwento, nagkaroon ng kagutuman sa buong Egypt. At si Joseph ang natalaga na kahit na siya ay nag-start as servant, as alipin, okay? Tinalaga po siya ng Diyos. Ipinosisyon siya sa isang posisyon na tanging siya lamang ang may kakayahan na gumanap. Okay? So, ang nangyari, okay? Sabi diyan, the famine was over all the face of the earth. Okay? And Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians, and the famine became severe in the land of Egypt. Yan. And the famine has been over all the face of the land. And Joseph opened all places which have corn in them and sell it to them. And the famine is severe in the land of Egypt. Kung ikukunin po natin, ipaparallel natin, okay, sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? Today po, He is now opening all the storehouses which have corn in them. Okay? Nung siya po ay namatay doon po sa cross, ganun po ang ginawa niya sa atin. The grain, okay? Ito po yung good news of Jesus. Sabi diyan, is now being spread all over the world through technology as churches are taking the gospel online. Okay? Ano po ba yung ating online na ginagawa ni Pastor, no? Every Tuesday. Panginoon ba, Pastor? 6th? Okay? 7th overall sa Philippines. Okay? Ganun po kagaling. Okay? Praise the Lord, no? Hindi natin tinataas yung ating church, but kagaya po ng nangyari kay Joseph, no? Nung yung grain ay na-open sa buong Egypt, yung grain na rin po to, yung good news to Jesus Christ, ay na-open na rin, no? To the technology na ginagamit natin all over the world. Bakit po? Kasi po, mas tayo yung may kakayahan, tayo po yung may karapatan na mag-share ng gospel, ng grace. Wala na pong iba. Okay? Jesus is not the one behind the famine, but is our source of supply during the famine. Hindi po siya yung reason tagutom. Okay? But siya po ang source, okay, kung paano tayo makakawala doon sa gutom. Right. Okay. Huwag muna po tayo sa Amos. Hindi ko lang bakit nag-mix up. But then, tayo po ang Benjamin generation.
Marami po dati yung mga movement, like yung Davidic movement, okay? And then, naging Joshua generation, noong 1996, ito po yung panahon na merong mga march sa street, okay? Yung Jericho March na sinasabi nila, ito po yung mga banner, okay? Naging famous po dito yung mga tambourine dancers, yung shofar, okay? But then ngayon po, tayo po ngayon, tinatawag na Benjamin generation. So ano ang kahalagahan na malaman natin bakit tayo nasa Benjamin generation na ngayon? Okay? We are the Benjamin generation, marked by the grace of God and set apart to display His glory. Makikita po natin mamaya to. The first time Joseph revealed himself to his brother, okay, nung pong pumunta na yung mga kapatid ni Joseph sa Egypt, nung ni-reveal na ni Joseph na nawawalang Joseph na kapatid nila, they did not recognize him. Okay? Hindi nila na-recognize si Joseph. In the same way, kagaya po ng ginawa ni Israel kay Jesus Christ, hindi po ni-recognize ng Israel si Jesus in His first coming. But the second time, Joseph appeared to his brothers, po, sabi niya diyan, He revealed Himself to them. In the same way, Jesus will reveal Himself to Israel in His second coming. Okay? Ganun po mangyayari. Okay? Well, of course, mauna yung rapture, and then the second coming, nakasama tayong pabalik ni Jesus Christ. I-reveal niya yung sarili niya sa Israel. So, habang nangyayari to, punta lang po tayo. Well, Jacob was back at home thinking that everything was against him because Joseph was dead. Okay? And now Benjamin was summoned to Egypt. Joseph was all the while working all things out for his and his family's good. Okay? Iniisip po palagi ni Joseph na kahit nasa malayo siya, inaalala pa rin niya yung kanyang family. Like Jacob, we can look at everything that is happening around us and think that everything is against us. Okay? Like Jacob, ganun pong nangyayari. Ano ba nangyayari sa akin? Everything ba is against us? Wala na ba akong pag-asa? Okay? Ganito man lang ba palagi, parang routinary, paikot-ikot, maraming mga recurrence ng problema. Pero you see, this is not true. Okay? Jesus, our heavenly Joseph, is working all things out for our good behind the scenes because we are children of God. Okay? Sabi niya yan, Genesis 4:36, sabi ni Jacob, parang all these things are against me. Parang lahat wala nang kampi sa akin. Okay, ganun po bang sitwasyon natin minsan? Iniisip natin, wala tayong kakampi. Okay, ang boss natin galit sa atin, ang asawa natin, miss natin galit sa atin. Okay? Yung mga kaibigan natin galit sa atin. All these things are against me. But you see, hindi po totoo yun. Ang totoo is that, and we know that all things work together for good. Ito po maraming mga, minsan natin, na-skip natin yung word na, and we know. Sabi natin, totoo naman yung all things work together for good. Okay? Lahat yan, gagawa para sa aking kabutihan. Ang di natin ina-accept dyan, yung word na, and we know. Dapat po, maging aware tayo, maging conscious tayo, na tatanggapin talaga natin, Amos 3:3, okay? Na lahat talaga ng bagay ay nagkakaalakip-lakip para sa ating kabutihan. Okay? Hindi yung pachamba-chamba lang. Okay? Sabi dyan, and we know. Okay? Dahil alam ko ng lahat ng mga bagay na nagkakaalakip-lakip para po sa ating kabutihan. For example, na-traffic ka. Ngayon, sabi mo kagad, malilate na ako sa trabaho nito. Well, sabi natin, magkakalakip-lakip naman yan para sa aking kabutihan. Pero ang hindi natin tinanggap kagad is for sure. Okay? Merong magagawang mabuti to para po sa akin. Yun po ang hindi natin natatanggap minsan. Nakaya ka pala ng traffic, okay? May aksidente mangyayari na sana yung bus na yung sasakyan, okay? Siya sana yung nabangga ng truck na nawala ng preno. O kaya,
Ako po, maraming beses, no, nung ako po ay nasa corporate world pa, yung pag kami may meeting, siyempre, andun yung mga bosses. Okay? Kailangan maging maaga ka. Kailangan magpakita ang gilas ka. No? Pero alam mo na may problema doon sa area mo. Kaya nag-ano ka na rin na baka mapagalitan ka. Kung kailan pa naman andun na, magmi-meeting na lang sila, tsaka pa na-traffic kami doon sa daan. Lalo yung kotse. Ngayon, sabi ko, patay na. Baka mas lalong magalit yung boss kong ito. Yung boss kong ito ay galing pa sa head office. Dahil yung corporate, parang execom meeting pa yun, mga matataas. Pero alam niyo po, pagdating doon sa pagdating sa kabang-kaba ka, na papagalitan ka ng gusto nito, wagas. Pero pagdating doon, okay, wala na, pacified na kasi napag-usapan na yung problema. Okay? So, ligtas ka na, hindi mo alam matutuwa ka ba, pero sa akin, ako naniniwala na yun ay merong plano ang Diyos, bakit nangyari yung pagkalit na yun. Okay? So tayo man po, lagi natin tandaan na ang bawat pagkakataon, okay, ay merong pagkakataon ng Diyos na kumilos. Okay? John 2:5, ito po, gusto ko lang i-ano sa inyo, i-share, no? Sabi kasi ni Mary John, whatever He says to you, do it. Okay? Again, Amos 3:3, okay? We have to agree, okay, na mag-walk tayo na sabay. Sabi niya, whatever He says to you, do it. Okay? So, of course, meron tayong mga kailangang patunayan doon na galing sa Bible, may peace sa ating buhay. Okay? But sinasabi ko lang to, isinare ko lang sa inyo, na yun yung way ng Panginoon. Okay? Na yung kanyang mga sinasabi, talagang gagawin niya kasi talaga. Alright? Okay. For the day 16, ito yung nagkita na si Benjamin at si Joseph. When Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, take this man to my home and slaughter an animal and make ready, for this man will dine with me at noon. Naalala niyo po yung pinatabang guya sa story ng prodigal son na share sa atin ni Pastor Laverne? So, ito rin po nangyari doon, no? So, the moment Joseph finally met his brother, Benjamin, is when everything started to turn around for good. Okay? Ito na po tayo. Sabi ng storya, the moment na nakita ni Joseph si Benjamin na nasa harapan niya, doon na lahat nag-turn around for good. The moment na si Jesus Christ nakita ang church niya, doon na mangyayari yung lahat ng mga mabuting bagay. Nakuha niyo po yun? Nandito tayo, nasa presence ng Panginoon. Nung nakita ni Jesus Christ ang kanyang church, doon na nagsisimula, gumawa ang Panginoon ng lahat ng mabuting bagay para kay Benjamin. Okay? So kasi dati, yung mga pabalik-balik ng kanyang mga brothers, hindi naman sila binigyan ng mga favors, no? Okay? Hindi sila binigyan ng favors. Noon lamang na dumating si Benjamin sa kanyang harapan. And the same way, okay, gustong makita ng ating Panginoong Yesus tayo ng mga kabilang sa Benjamin generation. Kasi tayo sa atin padadaanin ang mga pagpapala para po sa ating mga kapatiran. Hallelujah! Sige mo, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So the brothers came for bread, but Joseph over-answered their request and gave them solid meat. Di ba? Ang gusto lang nila, pag tinapay lamang eh. Pero ang binigay ng Panginoon is solid meat. So lahat po ng ating mga panalangin is in-over-answered ng Panginoon.
Okay? Hindi siya nag-a-answer ng pantay lamang sa ating hinihiling. And I believe marami rito makapagpapatotoo nun sa akin. Na lahat ng answer sa prayer nila ay more than pa doon sa hiningi nila. Kami po ni Mrs. ang dami naming pagtuong ganyan. Sa totoo lamang. Yun nga po, as I mentioned, no, actually, nagsisimula na po akong isulat sana yung book. Minasimulan na po ako. Kaya lamang, hindi ko maituloy dahil po sa load ng trabaho. Pero gusto ko pong i-share sana yung lahat ng blessing from April 2025 until now. Talagang napaka-vivid noon, napaka-detalye paano ibibigay sa amin ng Panginoon yung mga prayer request namin. Hindi po tayo matatapos ng 2 oras siguro. Ikukwento ko po lahat until now. Kung gaano kabuti ang aming Panginoon, ang ating Panginoon sa aming pamilya. May mga challenges, but you know what? Yung mga challenges na yon, ina-answer ng Lord eh. Okay? May mga taong ginagamit. Kayo po, ang SGC actually is part of it. Okay? Thank you po sa inyong mga prayers sa aming family. Okay? And napaka-importante po na tayo po magpanalanginan sa bawat isa. Keep praying big prayers and watch God over answer and exceed them. Okay? Huwag po tayong humingi ng kakarampod lamang sa Panginoon. Okay? Kung gusto niyo po bisikleta, okay yon. Pero mas bigger pa ang mga pinag-pray natin. Ako po ay sabi ko, Panginoon, trabaho lamang. Okay? Pero nagkaroon kami ng revelation, okay, nung nabasa namin ng isang testimony, no? Sabi niya, hindi lamang trabaho hiningi niya, kundi position of influence. Okay? So kaya, nung aming narinig yun ng minis ko, yun ang start ng prayer namin. Okay? And then, come April, alam po, paitin ko na lang po, no? Na-share ko na po to. Pero yung trabaho ko po ngayon, ako po ay na-overwhelm talaga. Okay? Hindi po siguro sabihin ko na ganun well, maraming perks. Ang isa na doon, ang mga kausap ko ngayon, may-ari ng kumpanya, okay? Mga undersecretaries, mga doktor, mga direktor ng orthopedic department, OB department ng mga hospital, particularly ng East Avenue, yung director ng yung administrator ng OWA, hindi ko akalain na sisarin ako habang kami ay nag-uusap. Alam niyo po yun? Na nakakataba ng puso, no? Na hindi ko naman po ano. And that's part of the answer ng Panginoon sa aming prayer. Which is, kaya nyo rin po mga kapatid. Kasi anak tayo eh. Diba? Hindi lang naman po kami anak ng Panginoon. Lahat po tayo anak ng Panginoon. Kaya wag po kayo mahiya ng patuloy na lumapit sa Panginoon. Lalo na, okay, na meron tayong heavenly Joseph. Okay? Na kapag nakita niya na si Benjamin na dumarating sa kanyang harapan, sa presence niya, natutuwa na siya. At gusto niyang ilagay, ibigay lahat ang gustuin man. Kung ano man ang gustuin ni Benjamin. Okay? So ito po, pasinin mo natin yung steward of the house. Sabi niya, when Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of this house, take this man to my home and slaughter an animal and make ready, okay? For this man will dine with me at noon. Yung steward of the house, okay? It is, okay? Kung ito po ay pinaportray na old servant, unnamed steward sa Old Testament, okay? But this is a picture of the Holy Spirit. Lagi po nandun ng Holy Spirit, no? Para tumugon, actually, sa ating mga panalangin. He is there to glorify Jesus. Okay? Sabi mo dyan, no? John 16:14, He, the Spirit, will glorify me. Yun po ang purpose ni Holy Spirit. Na ngayon po nasa ating lahat. Okay? Okay? Na kung ano man po ang hiniling natin, okay? The Holy Spirit will
uh, gave it to us. Patuloy po tayo. Then he lifted his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, "Is this your younger brother of whom you spoke to me?" And he said, "God be gracious to you." Okay? When Joseph saw Benjamin up close, the first words that came out of his mouth, okay, was, "God be gracious to you." They were words of grace. Okay? So grace kagad ang nakita natin. Nung nakita ni Benjamin, ni Joseph, si Benjamin, God be gracious to you. Di ba? Okay, ganun man po tayo. Kapag tayo nakakita ng Lord, yung grace kagad natin, yung grace kagad niya, ready talaga sa atin. Okay? Grace will locate and mark the Benjamin generation. Yung po tandaan natin. Okay? Okay. Sige. So, patuloy po tayo. Now his heart yearned for his brothers, so Joseph made haste and sought somewhere to weep, and he went into his chamber and wept there. Okay? Then he washed his face and came out, and he restrained himself and said, "Serve the bread." Okay? Serve the bread. Okay? Ano po yung bread? Again, grace ulit. Okay? Inutusan niya si a servant. Okay? Ito bang story ni Benjamin actually? So it was as his soul was departing for she died. Okay? Ito po bago mamatay. Okay? Ang kanyang mother. And she called his name Ben-Oni. Sabi niya dan, son of my sorrow. But his father called him, si Jacob, o si Israel, Benjamin, son of my right hand. Okay? Tayo po ngayon, yung son of my right hand. To be on the Father's right hand is to be where Jesus is today. Sabi po na, sa Ephesians, nakita naman po natin, nakaupo si Jesus Christ, doon po sa kanang bahagi ng Panginoon. In a place of power, privilege, favor, and righteousness. Okay? Yun po ang ating place din. Meron tayong power, may favor tayo, may privilege tayo, at meron tayo, of course, righteousness. Today, the Benjamin generation, okay, the one who are under grace, not the law, is here in all fullness, and our heavenly Father Joseph is giving instructions to serve the bread. Ano po ba yung bread? Ito po yung message of grace that bring nourishment to spirit, soul, and body. Okay? Tayo po yung maghanda, get ready, okay, to receive the bread. Okay? Ito po. Nourishment to sa ating body, spirit, and soul. Then he took servings to them from before him, but Benjamin's serving was 5 times as much as any of theirs. So they drank and were merry with him. Okay? So tingnan niyo po dyan, 5 times. Okay? The Benjamin generation, tayo po yon, will be a generation that receives 5 times more blessings from the Lord. Alright? So 5 times po ang blessings natin. Kailangan take it natin to by heart dahil ito po ang totoo. 5 is the number of grace, okay? Ito po ay nakita natin sa Bible. For example, si Ruth. Nung nomination, ang name ni Ruth, ano po nangyari sa kanya? Okay? Nagkaroon siya ng favor. Okay? Sabi diyan, in whose sight I might find favor. Okay? Nung 5 time na nomination ng kanyang name. Sabi diyan, so she fell on her face, bowed down to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your eyes?" Okay? Sabi niya po kay Boaz. Si Samuel, si Saul, no? Si David pala, sorry. Then Saul sent to Jesse, saying, "Please let David stand before me, for he has found favor in my sight." No, time din, na-mention si David, no? Yung name ni David. Nagkaroon siya ng favor din. Okay?
Kay Benjamin ulit, he gave to all of them, to each man, changes of garments. But to Benjamin, he gave 300 pieces of silver and 5 changes of garments. Okay? Garments are a picture of anointing. Okay? So, kita nyo po, ang garments natin, ang anointing natin, 5 times. Ito po gusto rin po namin maranasan ninyo. Kapag kayo po nasa restaurant, okay, 10 lamang po to. Yung restaurant, walang tao. Okay, maya-maya kapag kayo pumasok po doon, okay, napupuno po yung restaurant ng tao. Totoo po yun, yung kwento ni Pastor Laverne, kasi naranasan din po namin mag-anak. Kapag kami po kumakain. Magulat kami, paglingon namin yung mga empty tables, wala na pong maupan yung iba. Nakatayo na or naghihintay na. Naupo po yun. Okay? Napupuno po yun, sorry. The supernatural power and ability of God that comes upon you for the different hats you wear as an employee, as a student, as a parent, as a husband or wife. Kahit ano po ang posisyon natin, kahit ano po ang ating ginagawa, meron po tayong fivefold anointing galing sa Panginoon. Garments are also picture of material, practical provision. Okay. So ang garments po ay practical and material provisions din po. Ano po dyan? Sabi dyan, he gave to all of them. Okay, ano po ba yan? Benjamin, he gave 300 pieces of silver. Ano po yung 300 pieces of silver? Okay? Yung pong 300 is the number of those chosen for victory. Okay? Naalala niyo po si Gideon? Okay? Yung Gideon 300. Okay? So, tayo man po ay victorious na. Ang Benjamin generation. Okay? Meron tayong mga exams, meron tayong mga gustong marating. Okay? I-claim na po natin dahil na-receive din po natin yon mula kay Joseph sa ating Panginoong Jesus. And then ano pa? Binigay din sa kanya dyan, okay, yung silver cup. Ano po yung silver cup? The empty silver cup that Joseph hid in Benjamin's sack is a picture of the cup that Jesus drank from in the Garden of Gethsemane. Okay? It was the cup of judgment, the cup of all our sins that Jesus drank from. Alright. Ano po ang ibig sabihin to? It's empty because Jesus has emptied out the judgment and the wrath that we were supposed to experience. Yun po yun. Tayo po ay hindi na under the wrath ng Panginoon. Yung judgment po ay wala na sa atin na Benjamin generation. Empty na po yung cup na iniwan ni Joseph doon po sa sack ni Benjamin. At tayo po yan. Okay, ulitin ko po, meron tayong five-fold anointing. Okay? Garments, even yung materials, and physical blessings. Okay? Meron tayong 300 piece of silver, which means victory. Okay? Nasa atin po yun, mga kapatid, ang Benjamin generation. And then, yung pong empty silver cup, wala na po tayong judgment sa Panginoon. Never tayong dadaan po sa judgment ng ating Panginoon. Of all his brothers, the one whom the Lord trusts to release his message of grace, okay, sa lahat po ng brothers, okay, ni Joseph that time, and so we are today, tayo po ang binigyan, okay, ng karapatan, ng power to release his message of grace, okay, para po sa ating mga kahenerasyon. Alright? Marami tayong magtapos. Sabi po dyan, kita nyo po. Yan po yun, no, yung silver cup. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Okay? So, cup of judgment. Ito po, nothing happened until Benjamin came to Joseph. Nakita po natin yun sa ating story. God wants the Benjamin generation to come close to Him. He desires for us to be near to Him and to see that He only has grace, not judgment or wrath. Okay, gusto niyo po tayong lumapit sa Kanya para makita po natin
na wala na po tayong judgment na galing sa Kanya. Kundi puro grace na lang po. Purong grace na lang. Wala nang judgment. Hindi ka na tatanggihan ng Panginoon. Kaya gusto niya tayo pong lahat ay lumapit sa Kanya. Okay? Hearing and hearing the Word of God. Okay? He only has gracious words for us. Okay? Will you allow Him to be gracious to you? Yun po ang challenge sa atin. Hayaan po ba natin na i-display ng Panginoon yung grace niya sa atin? Will you allow Him to pour out His love on you today? Okay. It was when Benjamin came to Joseph that everything started to turn around for good. Not just for the rest of the brothers, but for the nation of Israel as well. Yun po maganda. So dala-dala natin yung anointing na to. Okay? Hindi lamang dito sa church, paglabas din po natin, dala-dala natin to. Saan man tayo, sa trabaho, sa place man ng work natin, sa school man, mga estudyante, sa street, marketplaces, dala po natin lahat yun. Hindi po yun nawawalay sa atin. Okay? Ano pa ang dala natin? Ito po, tingnan natin. Psalm 103, yung po nabanggit ni Pastor. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Ito po. And forget not all His benefits. Ano po ba yung mga benefits niya? Okay? Tingnan po natin dyan. Who forgives all your iniquities. Una po yun. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Who heals all your diseases. Who redeems your life from destruction. Okay? Lahat po ng destruction, ano man yan, niredeem na po tayo ng Panginoon. Tapos sabi pa niya, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Okay? So yan po yung mga dapat natin tandaan kapag tayo po ay nasa presence ng Panginoon. Yan. Ito po ay yung admonition na no? Sabi niya ni Joseph dyan, nung pinabalik niya yung kanyang mga brothers, he sent his brothers away, and as they were leaving, he said to them, don't quarrel on the way. Kasi marami po kasi, nag-away-away. Pero tayo po, sabi ko po kanina, and the best na ating response is to pray for them. Dito po tayo magtatapos, no? Kay Simeon. Okay? So, na-realize natin, mga kapatid, and I hope na-deliver natin ng maganda, na tayo as Benjamin generation, dapat alam natin, ito ang posisyon natin sa Panginoon. Meron tayong fivefold na blessings, okay? 300 pieces of silver, which is victory, and then yung empty silver cup, which means wala na tayong judgment sa atin. So, paano po natin palagi na makikita o maranasan yon? Tingnan po natin to. Si Simeon, sabi diyan, and said, peace be to you, fear not. Okay? So, yun po ang bilin. Manatili tayong mapayapa, huwag tayong matakot. Ano man yung sitwasyon natin ngayon. Okay? Yung peace na sa atin, yung dapat wala tayong mga takot. Your God and the God of your father had given you treasure in your sacks. Okay? Yung po ang bilin. I had your money, and he brought Simeon out unto them. Ano po ang significance ng kwentong to sa ating message ngayon? Sabi diyan, after Benjamin was brought to Joseph, Simeon was finally released to the brothers. Okay? Kasi si Simeon kasi, di ba, iniwan muna nila. Na-remember niyo po yung kwento. Iniwan si Simeon para yung mga kapatid ni Joseph bumalik doon po sa kay Jacob at isama si Benjamin. Ngayon, nung time na nakita na ni Joseph si Benjamin, okay? Inilabas na ni Joseph si Simeon. Okay? Ano po ang meaning nito? Okay? Ano yun po ang meaning ng pangalan na Simeon? Ang Simeon o God, Simeon is this. It means hearing in Hebrew. Okay? So, pakinig. Okay? Nakinig. Ito po ang meaning na. It is a picture of Israel's hearing being restored. Okay? When the Benjamin generation, tayo po yun, okay, is brought before Jesus, our Heavenly Father.
Okay? So, yun pong tayo rin po ang key, ang susi, okay? Para madali nang makinig, okay? Ang ating henerasyon. And sa totoo lamang po, isang patuturi pa rin po. Ngayon po, napakadali ng dati, nag-aaway-aaway kami ng mga kapatid ko kapag nagsishare ako ng gospel. Hindi ko maipasok. Okay? Hindi ko sila masimulan. Pero alam niyo po ba, nag-start kami actually ng November. Okay? Nagkakaroon na po kami ng Bible study doon sa bahay. Napakadali. Sila po yung gustong-gustong makinig ng gospel ng Panginoon. At tayo po yun. Tayo po kasi ang gagamitin. Kung wala si Benjamin, mahihirapan si Simeon na lumabas. Okay? Mahihirapang makinig, okay, ang mga tao sa gospel ng Panginoon. Kaya po tayo, in-encourage ko po kayo na tayo po mag-share ng gospel ng Panginoon. Kasi nasa atin po, tayo po yung susi sa gospel din ng Panginoon. Tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon. Whatever you're lacking right now, yung paisa, okay, whether it's health or provision, the Lord is able to give you 5 times more than what you need. If you say that it's all up to His grace, we are praying God to do as much as His grace can. The Lord wants to see us dependent on grace. So yun po ang talagang gusto ng Panginoon. Lumapit tayo palagi sa Kanya. Manangan tayo sa Kanyang mga promises. Yun po ang gusto ng Lord. Kung mayroong problema, okay, siya po una nating lapitan dahil alam natin na siya po ay makikinig sa atin. Alright? Amos 8:11, behold, the days are coming. Ngayon na po ito, actually, says the Lord God, that I will send a famine on the land. Okay? Not a famine of bread, not a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Dumating na po yun dahil nandito na tayo, ang Benjamin generation. Okay? Kaya gagamitin po tayo ng bawat sa atin, gagamitin ng Lord para i-share po ang grace sa ating mga kapatiran. Kaya po napaka-importante na wag po tayo niliban sa church. Okay? Na kasi mga kwentuhan natin, marinig na natin, okay, yung words ng ating Panginoon. In a time of famine, okay, we have nourishment because we are hearing the words of the Lord. Totoo po yun. Okay? Kapag tayo po nagbasa ng Biblia, kapag meron tayong gustong makita, papakita po talaga sa atin ng Panginoon. Napakadali na po na makita yung mga kalooban ng Panginoon. Okay? Sa ating mga pangangailangan. The world doesn't have it because they haven't heard the good news. Kasi hindi nila narinig ang good news, no? Tayo lamang po. Kapag sinabi ng Bible na ganito, okay? Again, Amos 3:3, let's agree together to walk on that agreement na ito ay galing sa Panginoon, ito ay totoo, okay? Ito ay ating panaligan. Okay? Then Jesus said to them, follow me, and I will make you become teachers of men. Okay? Alright. So, yung pong kautusan na yun, okay? Sometimes we try to be fishers of men, but our heart following the Lord. Okay? Pero ngayon po, as Simeon of God, mga kapatid, came out na, napakadali na po tayong makinig at pakinggan ang salita ng ating Panginoon. And I praise God for SGC na nagpupubay talaga sa atin ng salita ng Panginoon para po tayo palakasin. And I believe bawat sa atin may mga challenges. Okay? At this moment, let's take the challenge na paniwalaan. Okay? Yung question natin, so what is happening around us with Jesus' love? Okay? Ito po yun, ang nangyayari sa atin. As Benjamin was to Joseph, so are we in the love of God. Grace with fivefold favor and abundant provision. Yun po ang totoo, mga kapatid.
I hope na sa umagang ito, hindi din tapos ito, maaaring marami pang hindi ako naihayag, maaari may mga big pa rin mga declaration. But I challenge you na dig in ulit sa Bible. Mag-aaral po tayo. Okay? Tingnan natin kung ano yung mga promises ng Panginoon para po sa atin as Benjamin generation. Kapag nakita po ni Jesus yung Benjamin, kapag nakita ni Joseph yung Benjamin, tungtuwa siya. Okay? So is Jesus. Kapag tayo pinumalapit sa Kanya, okay, kahit anong sitwasyon, kahit lalo na sa church, okay, tungtuwa po siya, nakikita ang bawat sa atin. Hallelujah. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay kung meron po sa ating kalagitnaan sa online, kung hindi pa tayo po sure, nasan ba ako ngayon as far as my relationship with Jesus is concerned? As far as the truth na kailangan ko ng Savior, kagaya ni Jesus Christ. Okay, this is the moment na pwede tayong lumapit sa Panginoon. Surrender natin ating buhay. And let's claim na sa pag-surrender natin, sabi nga po, we have the right to become the children of God. Okay? So magpipray po ako, mga kapatid namin, kaibigan. Sundan niyo po yung aking panalangin. Okay? At yung mga narito po, let's focus on God. Focus po tayo sa Panginoon habang nagpipray po ako doon po sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Sige po, ako po yung magpipray. Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. You have given me, Lord, this chance to listen and know, Lord God, hallelujah, what is my standing, Lord God, as far as my spiritual life is concerned. Today, I admit I'm a sinner at ako po ay humingi ng patawaran sa aking mga kasalanan. Accept me, Lord God, as I receive you as my Lord and personal Savior. In Jesus' name. Amen. Welcome po sa family ng Panginoon. Kayo po ay naging Christian. Kayo po ay kapamilya po namin. At tayo po sa dalangin po tayo. Kung meron po tayong mga daladalahin, napakaganda ng pagkakataon na to. Samantalay natin na magkakasama tayo at ipanalangin ang ating mga sarili, ang ating mga pangailangan sa Panginoon. I challenge you to come to the Lord saying, Lord, I am a Benjamin generation, O God. I have your fivefold blessings. I have the victory, Lord God, and I'm no longer condemned, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga provisions, Panginoon, na binagkaloob mo sa amin. Purihin ka. Lord, I thank you, Jesus of God. Salamat, Panginoon. Tinanggap mo ang aming mga panalangin. Kung ano man ito, Panginoon, ikaw po nakakaalam. Salamat, Panginoon, na ngayon pa lamang, even nga po, bago pa namin buksan, Lord, ang mga bibig, alam mo na ang aming panalangin. Kaya alam po namin na tinugon mo na ito, Lord God. At salamat, O God. Dala-dala namin, O God, ang katotohanan, Panginoon, na we are blessed, O God. We are favored. Hallelujah. With so much blessings, O God. Much more, O God, coming from you. Thank you, Lord God. We bless you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Magandang umaga po sa inyo.
po mga kapatid. Malayo po muna tayo makakaupo. Bago po tayo dumako sa offering seat. Wait lang po. Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. Nagugutom na ba I kayo? learned a lot today. How about you? Ako din eh. Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.